Nako, eto na nga ba ang ganti ni Ombudsman Remulla dito kay Marcoleta at Diskaya? Dahil siguradong may makukulong ngayon, mga kababayan. Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, ang palagi nating hiling sa ating mga followers at subscribers at sa lahat ng mga nanonood po dito sa ating channel. 1 view, 1 like po sana, mga kababayan. At dyan po sa description box, meron po akong link na inilagay po dyan. Pakisubscribe naman din po yung ating isang channel, mga kababayan. No? At pakisuportahan na rin po yung mga video uploads po natin dyan. Alright? So ito, mga kababayan. No? Sigurado daw po na ang Diskaya, mga kababayan, ay makukulong po. Ayon po dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito na nga ba ang resback ni Ombudsman Remulla, kababayan? No, dahil isa rin po itong si Marcoleta ang medyo nag-aalanganin po ngayon at naninilikado, mga kababayan. Dahil po doon sa kanyang ginawang di umano, no, pagsisinungaling po sa kanyang sose. Okay, so ito po yung balita na yan, mga kababayan. Okay, so ito nga yung kaya Remulla at Marcoleta, mga kababayan. No, eto, pag-usapan natin to. Okay, so ito, papakita ko sa inyo itong video na to dahil mukhang talagang delikado ang lagay, no, netong si Marcoleta, mga kababayan. Di ba? So ito, tuloy natin. Professor, bakit mabigat na paglabag ang hindi tapat na pagdedeklara ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, lalo na dito sa kaso ni Senator Marcoleta? Ang mabilis na sagot diyan ay may karampatang parusa ito ng permanent disqualification from office bukod pa sa posibilidad ng pagkakakulong mula 1 taon hanggang 6 na taon. Kaya napakaseryoso nito. Siyempre, bukod sa i-file namin sa COMELEC, nagsampa rin kami ng reklamo sa Ombudsman. Ito naman ay hinggil sa perjury o pagsisinungaling sapagkat inaasahan natin lahat ng mga government employees and government officials na maging makatotohanan sa kondukta ng trabaho nila at kasama na rito yung proper filling out of forms tulad ng SOSE. Napaka-basic nito na dapat na makatotohanan sana yung ginagawa. Okay, Professor, klaruhin lamang po natin, dalawang kaso po itong finali nyo. Kagaya na nabanggit nyo, una, election violation na nasa COMELEC. At yung isa ay perjury sa Ombudsman. May mga nagtatanong po, hindi po ba ito tipo ng forum shopping? Magandang punto yan. Yun din yung tanong ko dati sa mga abogado sapagkat bilang kontradaya, dapat nakafocus lang kami sa COMELEC. Pero ang naging paliwanag naman sa amin, wala namang problema, hindi ito forum shopping sapagkat ang posibilidad ng forum shopping ay mangyayari lang kung parehong basis yung magiging filing sa 2 o 3 fora o korte o anumang ahensya ng gobyerno. Ulitin ko na nga, for the benefit of the listeners and viewers, George, ang final namin, perjury sa Ombudsman, at violation of the Omnibus Election Code sa COMELEC. Bagamat yung mga facts ay almost the same, iba naman yung grounds sa perjury at sa violation of the Omnibus Election Code. So hindi ito matatawag na forum shopping. Ayon po kay Senator Marcoleta, ayaw daw po kasi magpakilala ng kanyang mga donor kaya hindi niya idineklara yung mga kontribusyon ng mga ito. Ano po yung sagot niyo dito at nakalagay doon sa inyong complaint? Siyempre, labag ito sa batas sapagkat in not so many words, yung grounds ng reklamo namin ay yung provision sa Omnibus Election Code na dapat makatotohanan ang sinusulat mo at saka nakasulat din sa Part 5 ng SOSE na pumipirma yung mga kandidato, 44,000 yung tumakbo nung nakaraang halalan. True and correct yung detalye ng final mo. So yung terminong true and correct, dapat panghawakan po yan. So ang mangyayari dito, George, halimbawa... Doon pa lang, nagsinungaling siya, mga kababayan di ba? May pag-amin Yung pagpirma mo doon at sinasabi na true and correct,
Ibig sabihin ay pinapatotohanan mo lamang na ang lahat ng inilagay mo doon ay totoo. No, at walang halong kasinungalingan. 'Di ba? So hindi ka naglagay doon pero meron pa lang nag-donate sa iyo. So doon pa lang mga kababayan, nagsinungaling na po siya. Hindi po ba pagsisinungaling yung ginawa po ba niya na 'yon? No, ano sa palagay ninyo? Hindi po ba pagsisinungaling 'yon? No, dahil sinabi niya, true and correct. Sabi nga po dito, no? Pumirma siya. Tapos sasabihin niya ngayon na mayroong nag-donate sa kanya. Meron siyang donor, mga babayan. Hindi po ba siya nagsabi ng totoo? 'Di ba? Siya po ba ay nagsinungaling sa kanyang ginawa na 'yon, mga babayan? Ano sa palagay niyo? Kung hahayaan natin yung ginawa ni Marcoleta, ibig sabihin sa 2028 elections, pwede pala na maglagay ng zero campaign contributions yung lahat ng mga kandidato, tapos sasabihin lang nila na ayaw magpakilala ng mga donor ko. So safe na sila sa pagiging not so transparent. Kaya nga may SOSE para maging transparent tayo kung sino yung mga donor ng lahat ng mga kandidato. As election watchdog po at para sa benepisyo na rin ng ating mga manonood, ano po ba yung malinaw na hinihingi ng batas sa SOSE? At paano ito nilabag nung pagdedeklara ng zero contributions allegedly nitong si Senator Marcoleta? Ang nakasulat po sa batas, dapat makatotohanan ang mga detalye na ilalagay. So, mismong si Marcoleta ang nagsabi sa isang media interview noong early November na ang mga donor niya ayaw magpakilala. In other words, may mga nag-donate sa kanya. Di ba? In short, may nag-donate, mga babayan. Hindi totally wala. May nag-donate, hindi totally wala, mga babayan. Di ba? Hindi po ba pagsisinungaling yon? Yung kanyang ginawa na yon, mga kababayan. Diba? Tapos yung termino na ginamit niya, napilitan siyang maglagay ng zero. So, ibig sabihin, inconsistent yung nakasulat sa SOSE dun sa kanyang mga pampublikong pahayag. At saka take note, George, ginawa niya ang pahayag na ito hindi noong Hunyo na nag-submit ng SOSE si Marcoleta at saka yung iba pang mga kandidato kasi yung deadline June 11. Nagpahayag lang siya nito na ang lumabas sa eksklusibong report ng Billionaire News Channel yung katotohanan hinggil sa SOSE niya. So napaka-reactive ng kanyang naging sagot. Diba? At siya mismo ang umamin sa inconsistency. Umamin siya. May pag-amin, mga kababayan. No? May pag-amin. Kaya pwede siyang matanggal sa pagkasenador. At kung malalalala pa, mga kababayan, na mapapatunay na talagang mayroon siyang violation, bukod sa pagkaka-disqualify po niya bilang senador, mga kababayan, posible siyang matanggal sa pagkasenador, pwede po siyang makulong, mga kababayan. Diba? Pwede po siyang makulong sa kanyang ginawa. Alam nyo kasi, ang problema dito sa mga to, hanggat hindi nasisita, okay lang. At minsan, dahil sa kadaldalan nila, nadudulas sila, mga kababayan. Sabi nga natin eto nga, may mga nagsasabi na ginagawa nilang bobo ang mga Pilipino. No? Ginagawang tanga ang mga Pilipino. Yun yung masakit, mga kababayan. Yun yung masakit doon. No? Na itong mga taong to na nagsasabing malinis po sila. Wala silang halong korupsyon. Malinis ang kanilang hangarin para sa ating bayan. Pero itong mga tao na to, ang mga taong sumisira mismo sa batas. Sila mismo ang sumusuway sa batas. Dahil sila ang may kaalaman sa batas. Kaya nilang paikutin ang batas, mga babayan. Diba? Yun ang masakit doon. No? Yun yung masakit na katotohanan doon, mga babayan.
Kaya yung pleading particular sa COMELEC Mm. ay para sabihin sa COMELEC na aksyonan yung ganitong klaseng sitwasyon Tama, sapagkat mangyayari ang halalan sa 2028 presidential elections pa man din ito, napakahalaga po nito. Oo. Tapos baka maulit yung ginawa ni Marcoleta at gayahin ng iba pang mga kandidato. Yun na nga, yung sinasabi natin noong nakaraan. Yan pong ginawa na yan ni Marcoleta, eh pwede pong gayahin ng iba. Pwedeng sabihin no, ng ibang tao, eh si Marcoleta nga nakalusot eh. Ako pa kaya. Hindi lang yun. Hindi lang yun, mga babayan. Kung si Marcoleta nga eh, hindi ninyo pinarusahan eh. Bakit ako paparusahan ninyo? Or, masaklap dyan, si Marcoleta nga, ginawa yan eh. Bakit hindi ko gagawin? Oh. Diba? Pwedeng gayahin eh. Pwedeng gayahin yung kalokohan nila. Pwedeng gayahin yung ginawa nila na mali. Diba? But Professor, gaano po kabigat na ebidensya ang mismo pag-amin ni Senator Marcoleta publicly, no? Kasi ito po yung inilakip ninyong ebidensya, no? Na sinadya niyang itago yung kanyang mga donor because ayaw nga daw po magpakilala. Mabigat ito sapagkat ito ay tahasang pag-amin on national television even na siya ay talagang merong inconsistency sa kanyang detalye. At violation ito, kahit hindi ka abogado, nakasulat dun sa part 5 ng SOSE form sa page 2 na true and correct yung entries na nilagay mo. So doon pa lang, may problema na talaga at talagang kailangan niyang magpaliwanag. Siguro Hindi na hamon paliwanag, no? Huwag nang magpaliwanag. Nagpaliwanag na siya sa ano eh. Sa interview eh. Sapat ng ebidensya yon. Hindi pa ba sapat na ebidensya yon? No? Hindi pa ba sapat na ebidensya yon na meron na siyang pag-amin? Ano pang paliwanag yung kailangan nating marinig dyan? Diba? Parang lumalabas, no? Na parang deliberate yung kanyang ginawa, mga babayan. Kung makakalusot, parang deliberate yung kanyang ginawa dyan. Kolekta, baka pwedeng sagutin na niya. Friday kami nag-file, Sabado na ngayon, bigyan natin ang benefit of the doubt na nag-e-enjoy siya sa weekend. Sana by Ako nagtataka nga ako, wala pang interview eh. 'Di ba? Nagtataka nga ako, wala pang interview eh. Samantalang dati pagka may konting lang kinabukasan may interview na kaagad siya. Oh. Nagtataka nga ako, wala pang interview hanggang ngayon. 'Di ba? Monday, may pahayag na siya sa estasyong ito at saka sa iba pang mga media organization kung ano yung masasabi niya hinggil sa reklamo, hindi lang sa COMELEC, kundi pati na rin sa Ombudsman. Antabayanan natin yan. Well, Professor, ano po yung gusto ninyong mensaheng makarating sa mga kandidato, sa mga politiko, tungkol sa obligasyon nilang maging tapat sa kanilang sose? At siguro, kung papayagan yung ganitong pagdedeklara, ano po yung implications nito sa ating halalan? Yung unang punto natin dito, yung huling sinabi mo, ano ang implikasyon? Simple lang, baliwala ang SOSE para saan pag mag-fill out yung mga kandidato, kung pwede naman palang zero yung campaign contributions na ilagay mo kasi ayaw magpakilala ng mga nag-donate sa'yo. Ano mo bilang kandidato, kung kakandidato ka talaga at seryoso, ito po yung mensahe natin. Tungkulin po ninyo na i-disclose kung sino-sino yung donor ninyo. Kung ayaw nilang magpakilala, huwag niyong tanggapin yung pera kasi kaduda-duda bakit ayaw nilang magpakilala. Is it by reason of privacy or is it by reason na may conflict of interest? Sila ba ay government contractor? Sila ba ay may dealing sa government? Kaya ayaw nilang ma-implicate sa campaign donations dahil bawal ito sa Omnibus Election Code. Baka contractor yan na may mga kontrata sa gobyerno, no? Sino kaya yan? In fact, yung salitang contractor nasa Omnibus Election Code na isa sa mga ipinagbabawal na magdo-donate. So, si Marcoleta dapat malinaw
kung sino-sino yung nag-donate sa kanya. At ito yung challenge sa kanya. Once and for all, i-disclose niya. Tama. 112 plus million yung kanyang expenses. Nako. Magkano roon yung donations? Magkano naman yung out of pocket? Nako, ang tanong mga kababayan, kung sino man yung i-disclose niya na yan, makatotohanan kaya yan? Maniniwala ba tayo dyan sa kanyang i-disclose na yan, mga kababayan? No? Maniniwala ba tayo dyan sa kanya sasabihin? Kung dito pa lang sa pag-fill up, nagsinungaling na siya, no, doon pa kaya sa kanyang i-disclose? Mga kababayan? Maniniwala ba tayo doon? Kasi hindi pa natin masyadong napag-usapan yung SALN na-flash ngayon sa screen ninyo. Nasa 51 million plus lang yung kanyang SALN Kaya hindi natin alam. Wala tayong detalye kung magkano yung kanyang ginastos kung meron mang out of pocket mula rito. Kasi nga, apparently, may problema sa transparency. Nanawagan siya sa rally sa ANC na dapat transparent and accountable yung gobyerno. Tapos Dapat patunayan niya na Oo. siya ay accountable and transparent even late at this hour, mag-disclose na po siya. Tama. Kagaya nga po ng nabanggit ninyo, bukas yung Billionaire News Channel sa panig naman ni Senator Rodante Marcoleta. Maraming salamat. Okay, so yan mga babayan, no? Maniniwala pa ba kayo pagka dinisclose yan ni Marcoleta? No, ako, honestly, bilang Pilipino, hindi na po ako maniniwala dyan. No, dahil nga sa kanyang pag-fill up pa lang, nagsinungaling na siya. No, ngayon, iimbestigahan, tsaka lang niya lalagyan kung sino man yan, hindi na natin alam kung sino man lang yung kanyang ilalagay dyan. Baka kung sino-sino na lang na Poncio Pilato dyan sa labas. No, na kanyang kuhanin at ilagay niya po dyan. Siyempre, para mapagtakpan na lang yung totoong donor o yung totoong nag-donate po sa kanya, mga kababayan. Diba? Kaya ako, honestly, para sa akin, hindi na ako maniniwala, no, doon sa kanyang ilalabas pa. 'Di ba? Kung ako sa COMELEC, wala nang palipaliwanag, kasuhan na kagad, hindi na para hayaan pa siya no na i-disclose kung sino man no yung mga nag-donate sa kanya. No, so kayo, maniniwala pa ba kayo diyan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace and health.